Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1197. Sudden coming of a storm. There was a terrible storm last night. I bowed my face low to the ground and started to say the litany of the saints. Towards the end of the litany, such drowsiness came over me that I could in no way finish the prayer. Then I got up and said to the Lord, Jesus, calm the storm, for your child is unable to pray any longer and I am heavy with sleep. After these words, I threw the window wide open, not even securing it with hooks. Sister M, probably Sister Fabiola Pauluk, then said to me, Sister, what are you doing? The wind will surely tear the window loose. I told her to sleep in peace, and at once the storm completely subsided. The next day, the sisters talked about the sudden coming of the storm. Not knowing what this meant, I said nothing, but I merely thought within myself, Jesus and little Faustina know what it means. Bigla ang pagpapatahimik ng isang bagyo. Nagkaroon ng matinding bagyo kagabi. Iniyuko ko ang mukha ko sa lupa at sinimulang bigkasin ang litanya ng mga banal. Sa pagtatapos ng litanya, ang sobrang antok ay dumating sa akin na hindi ko magawang tapusin ang panalangin. Pagkatapos ay bumangon ako at sinabi sa Panginoon, Jesus, pakalmahin mo ang unos, sapagkat ang iyong anak ay hindi na makadasal at ako'y inaantok na. Pagkatapos ng mga salitang ito, inihagis ko ng malawak ang bintana. Hindi man lang ito sinigurado ng mga kawit. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Sister N, malamang na si Sister Fabiola Pauluk, Sister, anong ginagawa mo? Tiyak na mapupunit ng hangin ang bintana. Sinabi ko sa kanya na matulog na ng payapa. At kaagad na humupa ang bagyo. Kinabukasan, pinag-usapan ng mga sisters ang tungkol sa biglaang pagpapatahimik ng bagyo na hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Wala akong sinabi, ngunit naisip ko lang sa aking sarili, alam ni Jesus at ang maliit na si Faustina ang ibig sabihin nito. Bagay na bagay, no? Yung ating entry. Actually, ilang araw naman na pong wala ng bagyo, ang nananalasa po ay ang hanging habagat. Ito ang nagdudulot ng malakas na ulan, yung pabugso-bugso, no? Titigil, maya-maya ulan na naman ng malakas. So, I think the storm started nung Friday last week or Thursday. Nagtuloy-tuloy, no? Akala ko pagpasok ng week na to, wala na, no? But, it's still raining, no? Actually, ngayon ay umuulan na. At ito ay pinaulanan ang buong Pilipinas. Pero matindi ang hagupit sa Luzon. So, sa news makikita nyo, puro baha. At yung Cavite ay nasa state of calamity na. Yung lowland areas natin sa Cavite, malapit sa Metro Manila, yan ang mga binabaha, no? Yan yung dahil sa mababang lugar nga, dyan papunta ang tubig. Pero wala namang maayos na mga flood control system. Kaya, nagmimistulang mga ilog at dagat ang mga kalsada. At pag ganyang ilang araw nang umuulan, syempre, yung tubig
Hindi na siya makapailalim ng lupa kasi yung kumbaga naabot tayong threshold, no? Yung kumbaga matatagalan talaga bago sumubside ang baha kasi nga ilang araw na eh. Sobrang dami na ng tubig ang ibinuhos ng langit. No, ako, kagabi talagang sobra na yung ano ko, yung worry ko kasi kapag nagbubukas ako ng social media, nakikita ko yung mga baha. Pero nakikita ko yung mga devotees silent about it, no? Hindi ko alam. Yung isang ano nga, chat group ko nga, sinabihan ko about the flood pero wala man lang nag ano, no? Wala man lang nag-react. So sabi ko, this is always the time. Tayo mga Divine Mercy devotees tayo. Divine Mercy. Sinasabi natin that this is the time of mercy bago dumating ang hustisya. Pero parang hindi natin naiintindihan yung ibig sabihin noon kasi ito yung panahon para tayo ay gumawa ng maraming gawa ng awa kasi ito yung maglilinis sa atin. Ito yung maghahanda sa atin para sa kabilang buhay. Kapag tayo ay nagkibit balikat sa mga nakikita natin, sa mga naririnig natin, parang wala lang, no? Ay nasaan yung ating araw-araw na sinasabi na awa, 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 divine mercy, divine mercy, divine mercy. So, is it just in the name? Pag sinabi bang divine mercy ay devotion lang, lip of service lang, no? Lip service lamang, no? Ibig sabihin yung sinasabi lang ba, pero hindi na isasagawa. So I was quite, ano no, I was quite frustrated with the way devotees are reacting to calamities. Of course, there are prayer brigade, no, pero sabi ko nga, okay naman po yung prayers, no, katulad ka ni Faustina nagdasal, no, tumigil ang ano, ang bagyo. Si Faustina yon. Tayo nagdadasal din, no, pero imagine niyo ang tagal ng ulan. So kay Faustina, tumigil agad sa atin, bumaha talaga. Prayer again is good, pero andyan na yung baha. Ito, kailangan mo siyang samahan ng gawa. Kasi mercy nga eh, awa. Bagamat pangatlo yung sinasabi ni Faustina ng paraan ng awa, exercising mercy in deeds, in words, and in prayer. At pinakamadali ang prayer. Pero wag laging prayer. Yung nahihirati na lang. Kasi tayo pray na lang tayo ng pray. No, kasi yan yung pinakamadali. But let us let go of what we have. Kailangan, ano ba ang gusto natin? Tayo ang bahain o tayo ang tumulong sa mga binaha o binagyo? You will have to choose. Kasi kapag po tayo ay tumutulong sa mga nasasalanta, no? Kasi nga opportunity natin ito, no? Nakakaiwas tayo sa maraming repercussions na maaring maganap din sa atin kasi pwedeng the next day tayo nang bahain or tayo na ang magkaroon ng sakuna. No? Pero kapag gumagawa tayo ng awa, sa halip na magaganap sa atin yung mga sakunang yun, makakaligtas tayo kasi nga na-offset, nababawasan yung ating mga kaparusahan sa mga nagawa nating mga pagkukulang sa nakaraan, nagkakaroon ito ng balancing at yung ating utang ay nakakasulong tayo, nakakabayad tayo. So, ganun yung effect kapag tayo gumagawa ng works of mercy. Pangalawa, nakikita mo, ma-appreciate mo na we are so blessed kasi hindi nga tayo yung binagyo, hindi tayo yung nasalanta. Ibig sabihin, tayo ay blessed
pa. Napakaswerte pa natin and we have the resources. Kasi maayos, malamang tayo hindi tayo binagyo. Malamang ang bahay natin ay nasa mataas na lugar, maganda ang kalsada natin, maayos ang sistema, no? At ang bahay natin ay matibay, walang butas, no? Yung mga bubong. So we are blessed. Diyan mo makikita, no? Pero kapag ikaw na yung pinasok ng tubig, makikita mo na ngayon yung kahalagahan. Let that not happen. Huwag nyo nang intaying mangyari yun. Ano na nawala na yung bagyo pero bakit umulan pa rin, no? Yun nga, ang cause nito ay habagat na. Ibig sabihin, yung prayer natin para malusaw ang bagyo, tapos na. Kaya lang, medyo kinapos. Kailangan pang paulanin pa uli, no? At sana, maging aral ito din sa atin, no? So, yun po, no? Hindi pa huli ang lahat. I invite everyone to do something, not just pray. Do something, act. Gumawa tayo ng mga awa. Dahil, lalo na ngayon, karamihan sa atin, nasa diocese ng Imus, nasa Cavite. Mismong sa atin nagaganap ito. Kaya, mas marami tayong responsibility sa ating kapwa.